I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially the Marcos loyalists and supporters. Guys, maiba tayo ngayon ha. Nakikita ko, iPhone po yan. Ha? iPhone po yan. Bakit? Nako. Yung mga nagrereklamo sa social media na nakikita natin. At nakikita natin sa mga video. Sabi po nila, mahal daw ang mga bilihin. Pero hindi po nila kinukorek yung mga pangunahing bilihin. Bakit? Nasa global crisis po tayo. Yun po ang hindi nila maintindihan. Hindi nila binuksan ang kanilang mga utak na bulinaw. Dahil sa global crisis tayo, ibig sabihin buong mundo. Mahal ang gasolina, pagdating dito sa atin, mahal ang ibang pangunahing bilihin. Bakit? Dahil mahal yan kasi gumagamit sila ng gasolina, mag-aangkat ng kanilang mga paninda. Siyempre, may tubo na po ang mga yan. Di ba? Hindi nila pinapalawak ang kanilang kaisipan. Puro reklamo, mahal ang bilihin. Yan po ay ang mga anti-Marcos na laging nagrereklamo sa social media, especially mga DDS na bastos. Di ba? Kasi binabastos nila si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Sinasangkalan nila ngayon ang 20 per kilo ang bigas na kuno na pangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kampanya na hindi naman pangako kundi pangarap lamang. Sinasangkalan lang nila yun para lang paninira kay Pangulong Marcos Jr. Pero hindi nila nakikita ang pangako ni dating ex-president Digong, yung sinabi niyang pangako na 7 per kilo ang bigas nung kanyang State of the Nation 2018. Sabi niya 7 per kilo ang bigas. Yun ang totoong pangako. Natupad. Wala. Hindi lang yun. Nabudol ang mamayang Pilipino sapagkat sinasabi niya, pag ako nanalo, gagawin kong 6 na buwan, tanggalin ko ang droga. Gagawin ko 0. Kahit isa wala nang matira. Yun pala'y nabudol hanggang salita lang. Hindi natupad hanggang nakababa sa Malacanang. Anong nangyari? Yun ang totoong budol. Di ba? Huwag yung sabihin hindi totoo. Mga anti-Marcos, mga DDS. Nakikita nyo yung muta ng iba pero hindi nyo nakita ang gabundok. Yung muta ni dating Pangulong Digong. Yan ang hirap sa inyo eh. Ngayon, back tayo to iPhone. 'Di ba? Mahal kuno ang bigas. Pero sa mga anti-Marcos, sa mga DDS, kung makapagbili ng alak na mas mahal kaysa sa bigas, hindi nagreklamo. 'Di ba? Pero dahil dito mga kababayan, sinong nakapagpasabi sa inyo na naghihirap ang Pilipinas? Hindi po tayo mahirap. Kayo lang nagsasabi niyan. Ako kahit mahirap ako pero hindi ko kinukonsider mahirap ako kasi gagawa tayo ng paraan para hindi tayo mahirapan eh. Kayo naman, di ba? Kumakain tayo 3 beses sa isang araw. Swerte natin yun. Ibig sabihin hindi tayo mahirap. Di ba? Na-afford natin bumili ng bigas. Ibig sabihin hindi tayo mahirap. See? Bakit? Ang sinabi po dito mga kababayan, kung nakikita nyo, sabi po dito, how many work days it take to purchase a new iPhone 15 Pro in Asian countries? iPhone Index 2023 working days needed to afford a new iPhone 15 Pro 12 8GB. Nakikita yung number 1 yan? Sinong number 1? Pilipinas! Shout out sa mga anti-Marcos ng mga DDS na may iPhone. Reklamo kayo ng reklamo, kasama kayo dyan. Number 1 ang Pilipinas, mga kababayan, nagpo-purchase ng iPhone. What the heck? See? Number 2, India, Vietnam, number 3, Thailand 4, Malaysia 5, China 6, Taiwan 7, Japan 8, 9 Hong Kong, 10 Korea, South Korea, 11 UAE, number 12, Singapore. Saan kayo makikita niyan?
Tapos reklamo kayo ng reklamo. Ha? Naghihirap ang Pilipinas. Sino nagsabi sa inyo naghihirap ang Pilipinas? Tingnan nyo nga yan. Number 1 pala tayo eh. Ha? iPhone pa more. Ay, maganda naman ang quality niyan. Kung tutuusin. Ganun kayaman ang mga Pilipino. Di ba? Oh, bakit yung mga Aita? Hindi naman hindi naghihirap yan. Mga yan. Bakit? Ay, masipag ang mga yan. Ang daming tanim yan sa bundok. Kaya nakikita nyo, nagrereklamo, hindi. O, di ba? Hindi nagrereklamo. Kasi yung tiyaga at sipag nila, nakakakain sila. At ganun din itong mga to na nagmay-ari ng iPhone. Di ba? Nagsisipag sila para makabili ng iPhone. Bakit kayo nagrereklamo ng mga anti-Marcos kung alam nyo naman afford nyo bumili ng 1 kilong bigas? Oh, sino ngayon ang mas maluho? Di ba? Maluho guys ang Pilipinas. Biro nyo yan? Oh, sabihin nyo ngayon naghihirap ang Pilipinas. Sige nga. Kayo talaga eh. Oh, sabihin nyo mahal ang gasolina. Eh bakit number 1 tayo sa nakakabili ng iPhone? Mahal ka mo ang karne. Bakit nakakabili tayo ng iPhone? Number 1 tayo sa buong Asia. Baka buong mundo pa yan eh. Mahal ang bigas. What? 55 per kilong bigas, hindi nyo pa kayang bumili. Pero pag nakabili kayo ng iPhone, ilang sakong bigas yan? Ang mabibili niyan. Sige nga. Or talagang sinasadya nyong sinisiraan ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? Kasi magaling siyang mamuno, matalino, madiskarte. Hindi katulad ng mga nakaraang mga past admin. Mayroon ba silang diskarte katulad ni Pangulong Marcos Jr.? Wala. Nga. Bakit? Nga ang Pilipinas. 'Di ba? Oh, tingnan niyo ang nangyayari nga sa Western Philippines. Ano nangyari diyan? Kasi yung ibang yung isang past admin, pinayagan niya kasi maglayag diyan. Oh, kaya tuloy na-discover na maraming kayamanan dyan sa karagatan na yan, sa Ayungin Shoal, sa may Western Philippines. Nako! Inangkin na nila kahit hindi nila sakop. Oh, see? Mga buplaks, mga gahaman sa kapangyarihan. Kasi best friend yarn. Oh, 'di ba? Yan ang hirap sa inyo. At least si Pangulong Marcos Jr. ginagawa niyang paraan. Nakikiusap siya sa bansang China through diplomatic protest. Oh, hindi hihinto yan. Walang tigil-tigil yan hanggang mabawi niya yung para sa Pilipinas. Ganyan katapang. Yun ang totoong matapang. Sabi ko nga, tahimik pero matinik ang galaw. Ganyan si Pangulong Marcos Jr. Kaya maraming naiinggit siya sa kanya ngayon. Oh, tapos itong mga salot na naman, gumagawa na naman ng mga black propaganda. Ginagamit ang prayer rally, ginagamit pa ang Diyos sa kalukuhan. Kasi ang prayer rally nila puro mura, puro batikos, paninira. So, sa tingin nyo kaya, papayagan kayo ng Panginoon na magtatagumpay kayo? Hindi. Ilalagay kayo doon sa Inidoro 2025 na sumusuporta sa mga sa mga alipuris ni Pintanol. No, 'di ba? 2028 babagsak kayo. Dapat mayroon kayong learn and lesson itong nakaraang eleksyon kung paano kinawawa ito si Pangulong Marcos ng kulay pink. Binabalahura, binato pa ng flyers. Saan kayo makikita? Pinagmumura. Grabe yung paninira. Pinagbibintangan pa. Ano nangyari? Dumating ng eleksyon, final countdown. Nga. Los Valdez kayo. Yan ang maaring mangyayari sa inyo sa 2028. Ano naman, kung tatakbo si Speaker of the House, pagkapangulo, tapos Vice President si Secretary Gibo, may problema kayo? Anong pakialam nyo naman? Sige nga, kung tatakbo siya. Kung yun ay iboboto namin, majority ng majority ng mamayang Pilipino, iboboto siya, may magagawa kayo. Anong mangyayari sa inyo? Nga. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Kaya wala kayong karapatan na magreklamo, mataas ang bilihin. Kasi number 1 tayo sa buong Asia. Nakaka-afford ng bumili ng iPhone. Ibig sabihin mayaman ang Pilipinas. Kayo talaga.
Oh, yan ha. Malinaw na malinaw yan. Oh, see? Oh, ano yung sabi? Ayan oh, on the list. Diba? How many working days are needed in Asian countries to buy a new iPhone 15 Pro 12 8 GB? Wow, sosyali ng mga Pilipino. Analyst from Picudi in the United States compared the local price of the iPhone 15 Pro 128 GB with the average income and calculated the 2023 iPhone index which is measured in working days. Oh, saan kayo makikita niyan? Ayan, shout out sa mga DDS na bastos. Na may iPhone. Wow, social kayo talaga. Yayamanin kayo talaga, no? So, yun guys, ito lang ang may parating ko. Mayaman ang Pinas. Good quality yan guys, very high quality ang iPhone. Lahat yan gustong magkaroon ng ganyan, di ba? Sa iba naman na na nagkaroon ng iPhone ay talagang kudos sa kanila din kasi nagtatrabaho sila ng maayos at maganda ang kanilang trabaho. Hindi sila nagrereklamo kasi afford nila bumili. Pero yung mga may iPhone talaga na DDS na bastos, nako, ang yayabang, toxic ang mga bunganga, parang mga askal na aso. Tatalak-talak sa social media, kuda ng kuda, puna ng puna, pero hindi nakita ang muta ng kanilang pinuno na gabundok. Oh, 'di ba? Alam nyo, walang gamot diyan yung mga pagkaingiterang-ingiterin nyo. Walang gamot diyan. Ang gamot diyan, baka sa sobrang inggit nyo, maparalyze kayo, ma-hospital, matsugi. Yun. Iwasan dapat ang ang mainggitin. Ang gagawin nyo na lang, sumuporta na lang kayo sa current administration. Yan ang hirap sa inyo Atat na akatat kayo sa 2028, hindi kayo makapaghintay. Gusto nyo, dadaan nyo pa sa rahas. Sa tingin nyo kaya, kakatigan kayo ng mamayang Pilipino. Hoy, hindi mangyayari yun. Lumang tugtugin na yan, no? Idaan sa magandang proseso, sa labanan. 2028, maghintay kayo. Hindi yung gagawahin ng sabihin, resign PBBM, resign PBBM. Nik-nik nyo. Mga asong ulol, tumatahol. Di ba? Doon nyo ipupukol kay Pitanol. Kasi ugali niya yung ganyan. Imbes suportahan ang anak niya, nangunguna pa sa sa paninira sa current admin. Hindi niya iniisip yung anak niya tatakbo sa higher position. Yun, tuloy. Bagsak yung anak mo pagdating ng panahon. Tandaan mo yan. Di ba? Yan ang hirap sa mga taong ito. Ewan ko ba, walang satisfaction sa mga sarili nila. Bakit hindi nila na lang hinayaan si Pangulong Marcos Jr. na mamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas? Tapos nakikialam pa. Di ba? Tapos pre-rally pa kayo. Resign PBBM. Yun naman ang intention nyo Mapaalis nyo sa Malacanang si Pangulong Marcos Jr. Do you think mangyayari yan? Ay sus, Mariosep, puti pa ang uwak, hindi mangyayari yan. Sa galing-galing ng Pangulo na ito, mga leaders sa buong mundo humahanga sa kanya. Kayo huyo, wala kayo sa kalingkingan ni Pangulong Marcos, Tapos iupa-upuin nyo na walang alam sa pamumuno yung babae, garutay, ipaupuin nyo sa Malacanang. Anong alam yan? Hindi nga marunong makipagdebate, paupuin nyo pa. Itong DepEd, tingnan nyo nga, kulilat sa Olympiad, ranking number 63, nga, yan pa lang, hindi niya pa nga kayang lulutusin, tapos paupuin nyo pa sa palasyo. Ay sus, babalik na naman tayo sa 35 years. Ay, ako babae ako, pero ayoko ng babae maging pangulo, gusto ko lalaki. Kasi mas maabilidad ang lalaki pagdating sa pamumuno. So ngayon guys, titingnan natin yung mga nagko-comment. Tingnan nyo yung mga sinasabi nila. Wow. Top 1 Philippines, congratulations. Ay, naka. How much is the iPhone 15i Pro? Magkano nga ba guys? Mahal yan di ba?
O, si Ruben, mali po ata kayo ng pagkakaintindi, agay. Reading comments on my Xiaomi Redmi Note 13. Naks naman. Finally, the Philippines is on the top spot. But not an positive note. That is, anong karugtong? Feeling rich ang Pilipinas. Congratulations, proud to be Pinoy. Nako, talaga naman. Siyempre, rich tayo. Where is Malaydis? Agay. Sabi pa, where is Indonesia? Wala yan, kulilat sila. Mayaman tayo eh. At least you are number 1 again. Agay, sabi ko sa'yo. Number 1 ang Pinas. Bakit tayo nagre-reklamo mahalang bilihin, ha? Indonesia until doomsday. Also not. Guarantee they will get it or not. Naks naman. Ayan, Turkey is half Asia. Lol, you forgot. Top in Turkey. Ayan, It depends on what kind of work you have. Yes, sabi ko nga, sa aking sinabi na maswerte yung may trabaho. Kasi na-afford nila yung makabili ng iPhone, 'di ba? No doubt doon, guys, Hindi natin pwedeng pupunain kasi sila hindi naman sila nagdadaldal siguro, kundi focus lagi sa work. Kasi gusto nila mapaganda ang kanilang buhay at sarili nilang pangangailangan. Ang ibig ko sabihin, itong mga DDS na walang ginawa, ang mga anti-Marcos na gumagamit ng iPhone, naka-afford nila, pero pagdating sa 1 kilong bigas, puro reklamo. Ayan. Sure, ay talagang congratulations talaga sa mga may trabaho. Afford nila yan. Kahit ako ba naman kaya kong bumili pag may magandang trabaho ako. See? Philippines, salamat sa top. Number 1 din. Yayamanin talaga. Kaya nga, congratulations, agay. Well done, Philippines. Love from your neighbors. Mayaman tayo, guys, sabi ko sa inyo, mayaman tayo. Congrats, sad but true. Malungkot malungkot siya. Siguro wala siyang iPhone, kaya sad. Mostly in Singapore using latest iPhone model, Wala kayo, pang ilan lang kayo, We are Filipinos, of course. We know how to use our credit card and loan for an instant gadget. Wow. Kasi guys, mayroon na mga pwedeng mag-loan ngayon, Pero mayaman pa din tayo. Number 1 tayo, Kawawa sa iyo, Pinas. Hindi kawawa kung may sapat kang trabaho. 'Di ba? Huwag ka nang magkuda-kuda na lang sa social media katulad ng mga DDS na bastos, toxic yan. See, was it worth it with this economy? Depends on what industry, rank, salary, grade you are in. Nasabi ko na yan. Pag number 1 din sa wakas ang Pinas, siyempre yayamanin yan, diba? Ganyan lang, mga kababayan. Saan kayo makikita niyan? Nice information pa. So, yun, ibig sabihin, mayaman tayo. Ang sa akin lang kasi, guys, kaya ko nasasabi yung mga sinasabi ko. Kasi puro tayo, reklamo. Reklamo ng reklamo. Sorry kung tamaan kayo. Pero yun ang totoo. Reklamo kayo ng reklamo, pero na-afford natin bumili ng ganitong kamahal na gadget. 'Di ba? Wala namang problema doon kasi may sapat tayo ng trabaho. Pero wag naman tayo kuda ng kuda. Ginagawa naman ng gobyerno ang kanilang trabaho. Alalahanin niyo, ito lang masasabi ko. Lahat ng mga nangyayari sa ngayon sa Pilipinas, minana lang po yan ni Pangulong Marcos Jr. Pero ginagawa niya lang ang kaparaanan. Para lang mabago. Umusad tayo. Umangat tayo sa buong Asia naman. 'Di ba? Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Kaya wag niyong questionin ang kanyang mga state visit. Kasi trabaho yung ginagawa niya doon. Tingnan niyo, galing sa Australia, 1.53 billion. Hindi pledge yun, kasado, selyado na yun. Investment. Yan ang hirap sa inyo Palawakin niyo yung mga utak niyo. Walang problema makabili ka sa iPhone. Pero ang ibig kong sabihin, wag niyo naman masyadong dikdikin, paninira sa Pangulo. Yan ang hirap sa inyo. Hindi naman pwede yung ganyan ng mga pag-uugali nyo. 'Di ba? Magiging tayo, open-minded naman tayo sa lahat. Suportahan natin. Kasi pagdating ng panahon, kung yung gusto nyong Pangulo ang makakaupo, di pa suportahan din natin. Ganun lang, give and take lang
Yun ang hirap sa inyo. So yun guys, no? Ako, yun lang po ang aking masasabi dyan. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.